Ang kwento ay sumusunod sa isang karakter na naghahanda para sa isang E-rank adventurer exam pagkatapos ng 2 taon ng matinding pagsasanay. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa kanyang edad at mga hamon sa hinaharap, nananatili siyang determinado na ituloy ang kanyang mga pangarap. Nakatagpo niya ang isang dating senior, si Alisa, na nagpahayag ng sorpresa sa kanyang desisyon na maging isang adventurer sa edad na 30, isang landas na karaniwang tinatahak ng mga nakababatang individual. Sa kanilang paggunita, naiisip niya ang masiglang enerhiya ng mga nakababatang kandidato sa kanyang paligid, na puno ng pag-asa at ambisyon. Sa panahon ng pagsusulit, sumasailalim siya sa iba't ibang mga pagsubok upang masukat ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at pisikal na lakas, na nahaharap sa pag-aalinlangan mula sa mga evaluator dahil sa kanyang edad at mababang mga unang resulta. Sa kabila ng sinabing sumuko, pinilit niyang magpatuloy, dala ng kanyang paniniwala na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Ipinakita niya ang kanyang determinasyon sa pamamagitan ng pagtatangkang basagin ang isang matigas na slime bag, na nagpapakita ng kanyang determinasyon na patunayan ang kanyang sarili. Habang sumusulong siya sa mga pagsubok, nahaharap siya sa parehong mga hamon at sandali ng pagkilala, na inilalantad ang mga pakikibaka at adhikain ng mga taong nang ahas na abutin ang kanilang mga pangarap, anuman ang edad o nakaraang mga pagkabigo, sa ilalim ng tubig magic, na nangangailangan ng isang mas mataas na antas ng nagtatanggol spells. Inamin niya na nakakagamit lamang siya ng basic magic para sa parehong opensa at depensa, na ikinagulat ng mga evaluator dahil sa kanyang potensyal. Sa kabila ng mga unang pagdududa, nagpapakita siya ng determinasyon at kumpiyansa, handang harapin ang susunod na yugto ng pagsusulit. Ang kapaligiran ay kapansin-pansing nagbabago kapag ang isang malakas na ingay ay sumabog sa panahon ng pagsubok, na nakakuha ng pansin sa isang kapwa adventurer, si Frank, na naglunsad ng isang berdeng slime bag na may kahangahangang puwersa. Ang hindi inaasahang pagpapakita ng lakas na ito ay nagdaragdag ng isang layer ng kaguluhan at hindi paniniwala sa mga kalahok. Ang karakter ay sumasalamin sa pakikipagkaibigan at mapagkumpetensyang espiritu sa loob ng guild, kung saan kahit na ang mga biro tungkol sa mga ranggo ay kumakalat sa mga adventurer. Matapos makumplito ang praktikal na bahagi ng pagsusulit, lumipat ang karakter sa nakasulat na pagsusulit, kung saan nakakaramdam siya ng kumpiyansa dahil sa kanyang malawak na karanasan bilang dating manggagawa sa opisina. Ang kanyang nakaraang trabaho ay nilagyan siya ng mga kasanayan na sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang maging mahusay. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagkabalisa tungkol sa mga resulta, lalo na dahil siya ay kasalukuyang nirerango F. Sa paglalahad ng salaysay, nakatagpo niya ang isang maharlikang babae, si Angelica, na humamon sa kanya matapos masaksihan ng isang paghaharap sa isa pang kandidato, si Fried. Ang sitwasyon ay tumataas sa isang tunggalian, kasama si Angelica, isang bihasang kabalyero, na nagtatakda ng mataas na pusta para sa laban. Napagtanto ng karakter ang bigat ng hamon sa hinaharap. Alam na ang ranggo at kakayahan ni Angelica ay higit na higit sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang pangamba, naalala niya ang mahigpit na pagsasanay na kanyang pinagdaanan sa nakalipas na 2 taon, na nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Sa pagsisimula ng tunggalian, inihahanda niya ang kanyang sarili sa pag-iisip, batid na dapat siyang umasa sa kanyang mga bagong natuklasang kakayahan at sa mga aral na natutunan sa kanyang pagsasanay. Nabubuo ang tensyon habang ipinakita ni Angelica ang kanyang bilis at husay, na nagiiwan sa kanya na hirap na makasabay. Ang tunggalian ay nagiging isang pagsubok hindi lamang ng pisikal na husay kundi pati na rin ng kanyang paglaki at determinasyon bilang isang adventurer. Habang tumitindi ang tunggalian, napagtanto ng karakter na kakaunti lamang ng mga piling kabalyero ang maaaring tumugon sa hindi kapani-paniwalang bilis ni Angelica. Nakipagbuno siya sa napakatinding pressure ng laban, kinukwestiyon ang sarili niyang lakas sa kabila ng pagiging isang F-rank adventurer. Si Angelica, sa kabilang banda, ay humanga sa kanyang kakayahang iwasan ang kanyang mga pag-atake, na humahantong sa kanya upang palakasin pa ang kanyang bilis, gamit ang isang high-speed na diskarte sa paggalaw na makabuluhang nagpapalakas sa kanyang liksi. Ang karakter ay nagpupumilit na makasabay, na nararamdaman ang hirap ng labanan habang sinusubukan niyang iwasan ang kanyang walang humpay na mga welga. Kinikilala niya na maaari lamang niyang gamitin ang kanyang sariling pinahusay na diskarte sa bilis sa isang limitadong bilang ng mga beses,
na nagdaragdag sa pagkaapurahan ng sitwasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpasya siyang ibigay ang lahat, determinadong makita kung hanggang saan siya kayang dalhin ng kanyang mga kakayahan. Habang nagpapatuloy ang laban, nagawa niyang iwasan ang isa pang malalakas na pag-atake ni Angelica, na ikinagulat niya at nagtatanong tungkol sa kanyang tunay na kakayahan. Nagsimula siyang maghinala na maaaring hindi siya ang walang karanasan na adventurer na sinasabi niyang siya. Ang tensyon ay tumitindi habang sila ay nagpapalitan ng suntok, na napagtanto ng karakter na dapat niyang itulak ang kanyang sarili sa limitasyon kung umaasa siyang magkaroon ng pagkakataon. Sa isang sandali ng Kailanawan, nagpasya siyang gawin ang lahat, naghahanda para sa isang mapagpasyang ganting atake. Tulad ng pag-iipon niya ng kanyang lakas, kinikilala ni Angelica ang kanyang husay at iminumungkahi na tawagin nila itong isang draw, na kinikilala ang pagsisikap na ginawa niya sa tunggalian. Ang hindi inaasahang konsesyon na ito ay nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na parehong hinalinhan at nalilito, habang nakikipagbuno siya sa mga implikasyon ng kanilang pagtatagpo. Habang nagtatapos ang tunggalian, lumilipat ang focus sa paparating na anunsyo ng mga resulta ng pagsusulit. Magkahalong pag-asam at pagkabalisa ang nararamdaman ng karakter kung papasa ba siya. Nalaman niya na ang kanyang mga kapwa-adventurer, kabilang ang ilang mas mataas na ranggo na miyembro, ay darating upang suriin siya, na pumupuno sa kanya ng takot. Ang kawalan ng katiyakan ng kanilang mga reaksyon ay bumabalot sa kanya habang siya ay naghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang paglalakbay, batid na ang resulta ng pagsusulit ay maaaring makabuluhang makaapekto sa kanyang hinaharap bilang isang adventurer.